Rolling na yung video. Hello, Tito. Hello, Tita. Ano pong goal niyo for this 2025? Ang goal namin, napakarami. Una sa lahat, nawa yung kalusugan, ang maging sa bawat isa ng mga hindi lang sa amin, sa mga attendees, lalo na yung ating mga senior, at higit sa lahat yung lalo pang pagpalain ng Diyos na magtulong-tulong tayo. Ang goal namin talaga, yung ma-share talaga ang salita ng Diyos sa bawat isa, sa bawat mga Bible study na inaatinan namin na patuloy pa yung gamitin ng Panginoon sa mga kanyang salita at lalo pa kanyang bigyan ng knowledge at wisdom para ang pag-share namin ng mga salita ng Diyos maging fruitful sa mga makikinig. Yun lang. Amen. Baka si Tita, baka may gustong idagdag. Ganon din. Yung bigyan kami ng kalakasan ng Panginoon na patuloy kaming gamitin para sa mga BS. Tapos yung bang love sa church natin na yung biyaya ng Panginoon dumaloy sa church, sa mga attendees, yung pagmamahala ng bawat isa. At saka, Lord na, yun nga, yung aming e-bike, kailangan laging nasa in good condition dahil ginagamit namin. Full charge. Oo, full charge. Kaya alam ko naman, may bibigay ang Panginoon, kagaya sabi ni Pastora kanina na yung i-claim natin, itong 2025 year of harvest para sa atin talaga lahat. Basta nandun yung faith natin kay God na alam natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin. Unang-una yung ating health, yung ating family, di ba? Sabi niya kanina. At sa church. Alam ko lahat yan ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ngayon. Dadaloy at dadaloy lahat ng blessings sa atin. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat. Jim, may tanong ako sa'yo. Anong goal mo ngayong 2025? Goal ko ngayon 2025 actually medyo madami but iano ko na lang. I-highlight ko lang yung mga goal ko ngayon 2025. Ang goal ko ngayon 2025 is syempre maging constant din yung lakad natin sa sa grace ni Lord, no. Gaya nung tinuro ni Pastor Jo kanina na kailangan lang natin is i-claim, no. Tsaka yung mga paano ba natin may experience yung totoong grace ni Lord. But all in all talaga, overall, para to sum up and to lahat ng goal ko is yung by the grace of the Lord, mag-stay ka pa rin sa grace ng Lord. Ayun lang yung goal ko ngayon. Amen. Sabi nga is grace-filled Yes. year of 2025. Thank you so much. Pastor! Yes! Balita ko, nagtitwinkle-twinkle yung eyes mo. Ano pong goal nyo ngayong 2025? Ang goal ko ngayon 2025 ay by the grace of God na makapagpatuloy sa ministeryo ng Panginoon lalo sa paghayog, pag-evangelist, the goodness of God, kung Jesus save. Ang purpose kasi yan ang need ng tao ngayon talagang alam naman natin we are living in the last days. So bilang as a minister of the gospel, so kailangan natin i-share si Jesus. Sa maraming tao kung saan lugar ako mapupuntahin at as of now ako'y naghihintay ng order sa atin ng Lord kung saan. By the grace of God, hindi ko iniintindi yung mga gasto kasi God will provide. At kapag mayroong misyon na pinagagawa si Lord, unang-una niyan may provision. Yes. At yan na ako, pinangahawakan ko. At itong 2025, alam ko din siya very fruitful year. Hindi lang sa akin kasi alam ko na makakalakad ako na mas higit pa sa pinapagawa ng Panginoon. Amen. At ako na may natutuwa at sa akin ngayon, unang-una kung saan ako dalhin, willing and able naman ako. Dahil alam ko, ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. That's my goal. Ang Panginoon ay laging mapapurihan, ma-share ko, lalo sa mga taong hindi nakikilala si Jesus. Lalo ngayon, kailangan natin ito. Alam natin itong panahong ito. So, itong 2025, this is a blessed year na talagang mangyayari sa atin, hindi lang sa akin, hindi lang sa kapwa ko manggagawa, kundi sa lahat na nagtitiwala sa Panginoon, sa mga kapatiran, sa lahat na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Mas higit ang gagawin ng Diyos. Amen. Sapagkat siya ay napakabuti. Sa ating lahat, ang pagpapala ay numaranasan. God bless us all. Yun lang po. Thank you po. Okay? Meron po akong tanong, Teacher Dina. Ano po yung goal nyo ngayong 2025?
Goal. Spiritual goal. Ayan. Kagaya nga na napag-usapan namin ng fellowship din namin kagabi. Ang goal ko this 2025 mas mapalalim pa yung yung relationship ko kay God. Tas yun, maging mas yung devotion ko. Parang makonsistent ko siya na palagi kong magagawa. Kasi nung 2024, medyo parang nahina ako in terms of devotion kay God. Goal ko din na sa lahat ng decision making ko, nag-glorify ko si God talaga rin. Tapos yung lahat ng yung mga baggages ko ng 2024, goal ko rin yan na iwanan na talaga siya ng 2024. So talagang new, refresh na lahat. Ayan, renewed na this 2025 at mas excited ako this 2025 sa mga promises ni God, mga gift ni God, lahat nga. So mas na-excite ako kung ano yung plan ni God para sa akin this 2025 and para din sa dun sa mga kasama ko sa aming fellowship, sa aming team nila Abby. Ayun lang. Amen. God bless po sa goal nyo ngayong 2025. Hello mga teachers! Ano pong goal nyo ngayong 2025? Marami po. Marami akong naka-align na goal this 2025. First is, gusto kong maging deeper yung relationship ko with God. And bumalik yung devotional life ko every day. Amen. Kayo naman po, Teacher Angel. Pasok. Pasok, Teacher Angel. Okay, same question ba? Yes po. Ay, charis. Ang goal ko this 2025 by God grace is yung peace na binigay niya sa akin before is mas maging deeper pa, not just yung parang kung ano lang yung binigay niya sa akin. And then, mag-seek pa ako more sa kanya. Kasi parang nagpakilala na siya and then I just need to grow deeper. So, ayun, yung devotion din kasi parang lately, parang nung mag-e-end na yung 2024, parang medyo siguro hindi lang busy, parang naging crowded na rin and then faded nung mga struggles as individual. So, ayun, call pa ni God and sa ministry. Maging silindi yan. Wow. Amen. Ano bang goal mo, Teacher Len, sa mga, sa spiritual muna? Ayun, sa journey mo with the Lord. Sana magawa ko pa yung mga ninanais ko. Lalo na, about kay Lord. Siyempre, gusto ko mag-focus din kahit maraming mga pagsubok, mga trials. Pero, I believe na, alam ko naman magagawa ko. Tapos, I believe din na sana wala nang hadlang. Wala nang hadlang sa mga bagay-bagay. Sana, this year, maging happy lang. Ganun. Ayun. And kasama mo si Lord sa mga lakarin mo, Teacher Len. Kahit may mga hadlang, pero ang importante doon, kasama natin si Lord. Amen. And si Pastora Joyce. Wala pa akong goal. Pero mag-focus more on sa ministry, mas lumalim pa kay Lord, and mag-focus sa sarili this time. Yun lang for now. Amen! Hello, Kuya Francis! Anong goal mo ngayong 2025? Interesado ako malaman. Totally, ang dami kong goal pero hindi ko maalala kung ano yung mga goal ko eh. So usually, kung sa pagiging Kristyano, spiritually gusto kong lumago pa lalo. No, lalong lumalim sa kanya kasi kanina kung nakinig ko ng word ni Pastor Joe, to say, kailangan talagang lumakad tayo dun sa faith niya. So ayun, lalong lumago. Then, ano ba? Sana makapag-travel ako parang si Justin. Pero hindi mahanap yung peace doon sa travel kundi makalibot lang sa sa buong Pilipinas. Then sana umanda yung work ko, yung for promotion ko this year. Then lalo kong paggagalingan pa doon sa trabaho na aking meron. Tawag dito, makukuha. Ayun. So, yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat din, Kuya Francis. Goal siguro,
more focus more sa physical training in terms ng sa basketball ganun, tas other physical activities para magka-muscles. Yan. Sa tawag dito investment ganun para sa finance, saka more focus din sa sa ministry, sa Young Pro, mga projects ganun. Yan. Amen! Looking forward sa malaking muscle. Iba-iba man ang goal natin ngayong 2025 at hindi man natin alam kung ano mangyayari. Pero ang sabi sa salita ng Diyos, sabi sa Deuteronomy 11 verse 11, "It is a land that the Lord your God cares for, and the eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end." Ikaw, anong goal mo ngayong 2025?